Kabanata 1131. Huminga ng malalim si Zyla. Hindi ka ba masaya? Masaya ako. Nagngalit ng ngipin si Yarek at ngumiti. Pero dapat ko bang sabihin na henyo ka o idiot ka? Hirap na napalunok si Zyla sa laway at nanunuya. Kayong mga lalaki ay talagang isang sakit sa puwit upang mag-coax. Hindi naman ganoon. Dinampot ni Yarek ang bathrobe na nakalpag sa sahig at sinampay ito sa balikat niya. Kaya lang hindi ka kusang gumagawa nito. Si Zyla ay hindi nagsalita. Kung ganoon pwede ba akong lumabas ngayon? Inayos ni Yarek ang kanyang suit, iniangat ang tingin, at sinulyapan siya. Sa wakas ay inilabas siya ni Yarek sa pagtatapos ng araw. Nag-reserve siya ng isang buong teatro para manood ng musical drama, kaya bukod sa mga bodyguards, sila lang ang dalawang manunood sa napakalaking teatro. Hindi gaanong interesado si Zyla sa musical drama na ito. Kaya, tinakpan niya ang kanyang palad sa buong palabas at patuloy na humihilik habang siya ay nakakaramdam ng sobrang antok. Pwede na tayong bumalik ngayon kung antok ka na. Nakatitig pa rin si Yarek sa stage. Pakiramdam ni Zyla ay sadyang ginagawa niya ito, kaya pinanatili niya ang kanyang espiritu. Hindi ako. Nag-twitch ang mga sulok ng labi ni Yarek habang bahagyang nakataas, na bumubuo ng malabong kurba, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sila sa normal. 2 oras ang musical drama, pero tumagal lang siya ng 1.5 oras bago siya hindi na makahawak pa at nag-isip ng dahilan na gutom na siya. Pina-reserve ni Yarek ang isa sa mga bodyguard sa isang restaurant. Sinundan ni Zyla si Yarek. Nakita niya ang endorsement nito sa luxury advertising poster sa isang shopping mall out of the blue, at tumayo sa harap ng poster ng ilang minuto. Dati carefree international supermodel ako, pero ano na ako ngayon? Isa lang akong pet canary na bihag para sa paghanga. Niyakap siya ni Yarek ng isang kamay, at bago ito bumalik sa kanyang katinoan, naglagay na ito ng mask sa mukha nito, na nagbubunyag lamang ng isang pares ng kaakit-akit na mga mata. Binalot ng maliwanag na puting ilaw ng shopping mall ang dalawa. Itinabi niya ang mahabang buhok nito sa likod ng kanyang mga tainga, at mukhang napakamahal ng kanyang mga kilos. Nagmumukha silang mag-asawa na hindi mapaghihiwalay sa paningin ng iba. Naglagay ng cup si Yarek sa ulo nito at hinawakan lang siya sa kamay at inilabas sa mall nang matiyak niyang walang makakakilala sa kanya. Nakatutok ang tingin ni Zyla sa kamay ni Yarek na nakabalot sa palad nito, at ang kanilang mga refleksyon na makikita sa mga bintana ng mga shop lot sa daan ay nagpamukha sa kanila na parang tugma na ginawa sa langit. Nireserba ni Yarek ang lahat ng table ng restaurant na pinuntahan din nila. Hindi nagulat ang mga waiter nang makita nilang may dala si Yarek na babae sa restaurant, pero ang kakaiba ay lahat ng babaeng nagpunta sa restaurant na ito kasama si Yarek bago ito ay laging nagpapakita ng kanilang mukha sa publiko na may pagmamalaki. Ang ginang na ito lang ang nagpakita na nakatatakip ang mukha. Ito ang pumukaw sa kuryosidad ng maraming tao. Yarek, may tinig na dumating mula sa entrance ng restaurant, at bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga waiter na iyon. Iyan ang anak ng mga Knicks, at ang chismis ay nagsasabing siya ang nobya ni Mr. Hathaway. Shit, malapit nang maging totoo ngayon. Napakasaya. Lumapag ang tingin ni Mandy sa babaeng nakaupo sa tabi mismo ni Yarek, na halos bawat pulgada ng mukha ay nakabalot, at siya ay sashayed up sa kanila sa mataas na takong. Siya ay may parehong curvy figure na maipagmamalaki ng sinumang babae, at isang bahagi mula sa kanyang taas, siya ay maihahambing sa anumang mga kilalang modelo at kilalang tao sa mundo. Hindi pa nakita ni Zyla ang kanyang mukha sa huling pagkakataon, ngunit nakakuha siya ng pagkakataon na gawin ito sa pagkakataong ito. Siya ay tunay na isang napaka-enchanting hitsura Caucasian. Casual na hinubad ni Yarek ang botones ng kanyang suit. May maitutulong ba ako sa iyo? Wala lang naman. Nandito ako para kumain kasama ang isang kaibigan, at nagkataon lang na nabangga kita. Tumigil siya sa harap ni Yarek, at nandun ang tingin niya kay Zyla, na ang mukha ay mahigpit na nakatatakip. Yarek, kahit anong mangyari, nobya mo pa rin ako. Hindi mo ba ipapakilala sa akin ang babaeng ito? Tumigil siya ng split second at itinaas ang tingin para tingnan si Mandy, na hindi pa rin niya alam ang intensyon. Akala ko ba alam mo na siya, Ms. Knicks? Ibinalot ni Yarek ang braso niya sa baywang ni Zyla at aakay na sana ito papasok sa restaurant, pero pinigilan sila ni Mandy habang inaabot ang mask ni Zyla. Inintercept ni Yarek ang ginawa nito bago pa man makasalamuha ang mga dulo ng kanyang mga daliri sa mask. Mukhang walang pakialam ang kanyang ekspresyon. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kabanata 1132. Tumibok ang puso ni Mandy, at tumigas ang ngiti nito.
Curious ako, kaya gusto ko lang tingnan ito ang itsura ni young lady. Ibinabato ni Yarek ang kamay niya at binalaan siya ng may domineering glare. Hindi mo ba kailanman iniisip na mayroon ako walang idea sa naisip ninyo ni Mama? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mandy, ngunit agad siyang tumingin sa malayo upang wala itong mapansin kakaiba. Yarek, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Tila may nakita si Mandy, at may hint ng smugness na kumikislap sa kanyang mga mata. Siya nga itinaas ang kamay niya at kumaway. Sherry, binalingan ni Yarek ang ulo at tumingin sa ibabaw. At nang makita niya ang mukha ng babae, na unti-unting naging mas malinaw habang dumadaan siya sa isang streetlight habang papalapit sa kanila, naglaho ito sa lugar at lumaya ang braso na yakap-yakap ang baywang ni Zyla. Sharon, napalingon si Zyla para tumingin sa kanya at saka sumilip sa babae na ang facial features ay mukhang lubhang mislan at maganda. Tila artificial ang hugis ng kanyang facial features dahil napakaganda nito maging totoo, at ginawa nila ang kanyang hitsura-hitsura mataas na agresibo. Bahagyang lumabo ang mukha ni Mandy nang makita ang reaksyon ni Yarek. Kahit na ang Sharon lookalike na ito ay sumailalim sa isang serye ng mga plastic surgery upang magmukhang ganito, ito ay nakikita na hindi pa rin makakalimutan ni Yarek ang babaeng iyon total. Pero hindi naman big deal yun. Kasama ko ang babaeng ito. Kaya hanggat nananatili siya sa plano. Muling lumipat ang tingin niya kay Zyla. This lookalike will be completely useless to me matapos naming itaboy itong bitch palayo kay Yarek. Naglabas ng mahinang ngiti si Sherry. Sorry Mandy, late na ako. Lumapit si Mandy kay Sherry at binalot mga braso sa kanyang paligid. Huwag kang mag-alala, kaka-rating ko lang din. Oh yes, by the way, ito ang fiancé ko, si Mr. Hathaway. Sumanyap si Sherry kay Yarek, magalang na tumungo, at naglabas ng ngiti. Lumapag ang tingin ni Yarek sa mukha nito, at tinitigan niya ito sandali bago ito natahimik. Sinulyapan ni Mandy si Yarek. Alam kong hindi mo kaya kalimutan mo na si Sharon, pero hindi siya si Sharon. Siya si Sherry Ainsley, at nagulat ako noong una kong nakilala rin siya. May isang tao talaga nakahawig ni Sharon sa ganoong hindi kapani-pani walang lawak. Hindi pa rin nagsalita si Yarek kahit isang salita. Nagningning ang mga mata ni Mandy sa pagmamalaki bilang Sherry, ang lookalike ni Sharon ang tanging bagay na nasumasakop sa kanyang mga mata at isipan. Lumapit siya kay Yarek at nag-initiate na hawakan ang braso nito. Yarek, gawin mo gusto mo kumain tayo. Sa halos perpektong panggagaya, sa tabi ko, hindi ako naniniwala na tatanggihan niya ang imbitasyon ko. Medyo gumalaw ang mga mata ni Yarek nang bumalik siya sa kanyang katinoan. Tumalikod siya at sinabi sa bodyguard sa likod niya, pabalaykan mo na siya sa hotel. Tumango lang ang bodyguard. Umalis si Mandy kasama si Yarek at muling tiningnan si Zyla na may provocative smirk sa mukha. Si Zyla na naiwan sa lugar ay nagbaba ng tingin habang may pumapasok sa kanyang isipan. Nakaupo si Zyla sa rear seat habang pabalik na sila sa hotel. Napatingin siya sa dilim sky sa labas ng bintana ng kotse, pakiramdam ng isang pakiramdam ng kawalang laman sa kanyang puso na tila isang bagay ay may hollowed labas. Napatingin sa kanya ang bodyguard na nagmamaneho sa rearview mirror. Miss Mayweather, pakiusap wag mong intindihin ng mali si Mr. Hathaway. Magkamukha lang ang babaeng iyon. Si Mr. Hathaway ay tiyak na hindi isang tao na malilito sa facade niya. Bakit mo naman sinasabi sa akin ang tungkol dito? Nakasimangot si Zyla sa pag-aalinlangan habang sinuportahan niya. Ang noo niya gamit ang kamay at inilapat ang siko sa bintana ng kotse. Hindi naman talaga ako may karapatang magmalasakit sa mga babaeng kasama ni Mr. Hathaway noon. Nagpout ang bodyguard at nanahimik. Gayunpaman, naipit ang kuryosidad ni Zyla. May pangalan ba ang babaeng iyon? Sharon, isa sa mga ex ni Mr. Hathaway. Sharon, ang tawag ni Yarek sa babae nang makita niya ito. Halatang magkasama sila minsan sa nakaraan. Kudlit, sagot ng bodyguard, si Miss Jinx ang childhood sweetheart ni Mr. Hathaway, at pinahahalagahan niya si Miss mga Jinx ng husto. Nagkaroon ng relasyon ng dalawa, na isang nakaraan na hindi kailanman nais ni Mr. Hathaway bring up ulit kasi namatay si Miss Jinx sa edad na 20. Namatay ba? Natigilan si Zyla. Kabanata 1133. Tumango lang ang bodyguard. Namatay si Miss Jinx sa isang aksidente sa kotse. Dahil sa pagkamatay ni Miss Jinx kaya naiwan si Mr. si Hathaway ay. Hindi na kumpleto ng bodyguard ang kanyang sentensya, pero alam na ni Zyla ang sasabihin nito.
Naging playboy na si Yarek na patuloy na gumagala sa pagitan ng mga babae dahil lang sa kamatayan ng kanyang minamahal na unang pag-ibig. Kaya naman ganoon ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya ang babaeng kamukha ni Sharon ngayon lang. Pero hindi ba ito ang pinakamagandang kinalabasan na maaasahan ko? Tiyak na hindi ako mabubuhay hanggat umibig si Yarek kasama ang babaeng iyon na nagngangalang Sherry dahil sa kanyang itsura. Tuluyan ko na siyang maiiwan kung yun ang kaso. IOL. Ibinaba ni Zayla ang tingin. Pero kakaiba yan, bakit hindi? Bakit hindi ako natutuwa at inaabangan ito tulad ng naisip ko? Nagmamadali ang bodyguard na ibinaling ang manibela, at isang kotse ang tumama sa kanila ng biglaan. Sa sandaling ito, sa restaurant, ni hindi man lang kinuha ni Yarek ang mga silverware at pagkain na inihain sa kanyang harapan. Si Mandy ay nakikipag-chat at tumatawa kay Sherry. Paminsan-minsan ay sinisilap niya ang ekspresyon ni Yarek at napagtanto na tila wala siyang pag-iisip. Kaya, nagpakawala siya ng isang malabong ngiti. Yarek, ano ba kasama mo? Tinitigan din siya ni Sherry. Sinalubong ni Yarek ang tingin nito. Kakaiba ang hitsura niyang kalmado dahil walang bakas ng kaguluhan sa kanyang mga mata. Ako hindi inaasahan na babaling kayo ni nanay sa ganitong paraan. Humigpit ang mga kamay ni Mandy na hawak ang steak na knife at fork pero hindi nawala ang ngiti sa mukha nito. Yarek, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, patay na si Sharon. Nagbago si Yarek ng posisyon sa pag-upo at ang kanyang mukhang chilly ang ekspresyon. Sinusubukan ba ninyo akong dalawa sa pamamagitan ng pagdadala ng babaeng kamukha niya sa akin? Bahagyang paled ang mukha ni Sherry. Kasi nga, si Mrs. Hathaway ang nagpabago sa kanya hitsura sa kung ano ang kanyang. Mukhang ngayon, alam na alam niya kung ano ang layunin ng kanyang bagong itsura. Tumingin sa kanya si Mandy. Yarek, mali ang pagkakaintindi mo sa amin. Alam kong malinaw na hindi mo maaalis ang iyong isip Sharon, kaya ang gusto ko lang ay lumabas ka sa sakit. Panlalait ni Yarek. Sumandal siya sa likod, ikinulong ang kanyang mga daliri, at inilagay ang kanyang mga braso sa likod ng upuan headrest. So, nahanap mo na ako ng kapalit. Hindi ko inaasahan ang ganoong kagandahang loob mula sa fiancé na ang aking ina ang nakahanap para sa akin. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mandy sa pagkakataong ito. Biglang nakatanggap ng tawag si Yarek at dinampot ito. May sinabi sa kanya ang kabilang partido, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay tumayo siya biglang bumangon at umalis nang hindi nakatingin sa likod pagkatapos ng tawag. Yarek, naabutan siya ni Mandy at hinawakan. Aalis ka na ba? Aalis ka na ba? Iwanan mo na ba kami? Napalingon si Yarek para tingnan siya, ang lamig na kumikislap sa ilalim ng kanyang mga mata froze Mandy sa lugar. Nagulat si Mandy sa kanyang pagkit. Hinayaan niya ito ngunit ayaw niyang hayaang madulas ang pagkakataong ito. Yarek, alam ko na hindi mo pa sineseryoso ang sinumang babae sa paligid mo bukod kay Sharon. Kung ang isang babae ay lahat, gusto mo, pwede ko ipakilala sa iyo si Sherry, kaya wag ka na lang umalis. Gusto mo ipakilala siya sa akin bilang kapalit. Ano ang nagpapaisip sa iyo na karapat dapat siya sa Sharon's pangalan? Walang awang itinulak ni Yarek si Mandy palayo. Nawala ng balanse si Mandy at nahulog sa sahig. Lumapit si Sherry para tulungan siyang bumangon, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Mr. Hathaway, ikaw, shut up. Yarek humaplos pasulong at pinisil ang pisngi nito na may malungkot na ekspresyon. Iniisip mo na lang nalapitan ako dahil lang sa pareho kayo ng itsura ni Sharon hindi ka karapat dapat sa pangalan niya. Isang panggagaya ay magpakailanman ay isang panggagaya. Walang paraan para mapalitan mo ang tunay na bagay. Itinulak niya si Sherry palayo at sinulyapan ang mukha nito, na mukhang katulad ng kay Sharon. Gayunpaman, ni walang pahiwatig ng pagsang-ayon o pagtanggap sa kanyang mga mata. Tumalikod si Yarek at umalis sa eksena. Napabigla si Mandy sa sahig, at hindi sinasadya ang panginginig ng kanyang balikat. Paano nga ba? Hindi ba sinabi ni Mrs. Hathaway na foolproof ang planong ito? Mahal na mahal ni Yarek si Sharon kaya ito imposibleng hindi siya mabuwal kapag nakaharap niya ang isang taong kamukha niya. Sa ospital. Nang ilabas ng doktor ang basag na salamin na tumusok sa balikat ni Zayla, napasigaw ito sa sakit habang nakahiga sa kama. Bagamat binigyan na nila ito ng pampakalma, nakakaramdam pa rin siya ng nagniningas na sakit kapag ang tinanggal si Shard. Kabanata 1134. May 2 fragments pa na kailangan kong tanggalin, kaya sana ay tiisin mo na lang ako, miss.
Ang doktor itinapon ang bloodstained shard sa isang hindi kinakalawang na asero tray at inilipat sa pamamaraan habang ang nurse na nakatayo sa tabi ng kama na nakahawak sa kanya. Nakapalad ang mukha ni Zyla, nagsalsal ang mga labi at ngipin, at basang-basa ang noo sa pawis. Matapos ilabas ang huling piraso, nilinis ng nurse ang kanyang mga sugat at muling inilapat ang lokal na pangpamanhid bago dumalo sa kanyang mga tahi. Iniwas ni Zyla ang mukha. Bagamat hindi niya maramdaman ang sakit na nararamdaman niya kapag humihila ang doktor ang mga fragments out kapag ang nurse ay stitching ang sugat up, ang tusok na siya nadama mula sa oras-oras pa rin ginawa ang kanyang hilik. Pumasok si Yarek sa ward. Siya ay hindi kahit na magkaroon ng panahon upang ilagay sa kanyang jacket, at ang kanyang kurbata tumingin baluktot na baluktot. Ang kanyang puting polo ay basang-basa sa pawis at kumakapit sa kanyang athletic body, na ginagawang maayos ang kanyang pangangatawan kalamnan subtly nakikita. Tinatakpan niya ng palad ang mukha at huminga ng malalim na parabang pinipigilan ang kanyang kalooban mga emosyon. Pagkatapos ay naglakad siya sa tabi ng kama pagkatapos kumalma. Ang nurse ay nag-a-apply ng gasa sa sugat. Nakaharap ang likod ni Zyla sa pintuan ng ward. Ang blusa niya ay half undone, nakalantad ang kaliwang balikat at braso nito. Nakatutok siya kaya nagbabayad lang siya pansin sa nurse na nag-patch up sa kanya, at hindi niya napansin ang pagkakaroon ni Yarek sa lahat. Nang handa nang umalis ang nurse, nakita ni Zyla ang taong nakatayo sa likod niya sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa ang window pane. Siya ay nagulat at muling tumingin kay Yarek. Bakit ka nandito? Lumapit si Yarek sa kanya, pinisil ang baba nito, at ibinaling ang mukha sa kanan nito. Nagkaroon ng napakababaw na gasgas sa kanang pisngi niya. Marahan niyang hinaplos ito ng pulp ng kanyang daliri. Saan ka pa ba kumuha na saktan? Natigilan si Zyla, pero agad siyang nakabawi sa trance at itinulak ang kamay nito palayo. Wala na nga ba else, okay lang ako. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipasok ang kanyang braso pabalik sa manggas ng dahan-dahan, ngunit ang kanyang paggalaw ay nakaapekto pa rin sa hiwa sa kanya balikat, at siya hissed out ng sakit. Hinawakan ni Yarek ang pulso nito. Hindi na kailangan pang ibalik ngayon. Dapat lang na magsinungaling ka. Na-dumbfounded na naman si Zyla. Pero bago pa siya nagkaroon ng oras na i-button ang blouse niya, nahawakan na ni Yarek kanyang baywang, pinahiga, at hinayla ang kumot para takpan siya. Mukhang nalilito siya habang nakatitig kay Yarek. Mas malala pa sa akin ang mga sugat ng driver. Walang pag-aalinlangang sumagot siya, hindi siya mamamatay. Pero hindi rin ako mamamatay. Umiwas ng tingin si Zyla. Hindi naman ako handicap, kaya ko pa ring alagaan ang sarili ko. Samando si Yarek para lapitan siya. Nanigas subconsciously ang ekspresyon niya dahil wala siyang ideya kung ano dapat niyang tingnan o gawin sa sandaling iyon. Lumapag ang mainit niyang labi sa noo nito sa sumunod na segundo, paggawa ng kanyang paghinga agad. Hinaplos ni Yarek ang pisngi nito gamit ang kanyang palad. Dapat magpahinga ka na. Ilang segundong tinitigan siya ni Zyla, bahagyang inilayo ang ulo, at pumikit para makakuha ng matulog. Malamang dahil sa matinding takot niya sa aksidente, nakatulog siya halos agad. Hinawakan ni Yarek ang palad at sinulyapan ang babaeng natutulog sa kama na katatapos lang nakatagpo ng isang aksidente sa kotse, at ang mga piraso ng memorya ay kumikislap sa kanyang isipan. Umuulan noon gabi, at ang insidente ay naganap sa isang lagusan. Ang mga sirena ng mga kotse ng pulisya ay nagbabalat, at ang mga silhwete ng lahat ng uri ng mga tao ay umugoy pabalik-balik sa kanan sa harap ng mga mata ni Yarek. Lumabas siya ng kotse at nag-sprint sa yelong ulan. Sharon, Mr. Hathaway, niyakap siya ng isang bodyguard habang may hawak na payong sa ibabaw niya. Hindi marinig ni Yarek ang sinabi sa kanya ng bodyguard o ng alinman sa mga nakapaligid na tunog. Nakita lang niya ang kinukuha ng mga pulis ang isang sirang cellphone, ipinasok ito sa isang selyadong bag, at iniabot sa kanya. Ang palawit ng mag-asawa na tagpo ang nakabitin sa phone kaso custom-made niya. Sa pagtingin sa madilim na pulutong, nakita niya ang batang babae na dinala sa labas ng kotse na nawasak lampas pagkilala. Yarek Hathaway, hindi ka malakas at may kakayahan. Hindi mo man lang mapoprotektahan ang babaeng mahal mo, kaya wag mo na lang tangkaing takasan ang kontrol ko. Ibinuka ni Yarek ang kanyang mga mata at biglang nagising na parang nanaginip lang siya. Tinakpan niya ang kanyang noo gamit ang kanyang palad at hinagod ang kanyang mga templo gamit ang kanyang hinlalaki at gitnang daliri. Nang makitang walang tao sa kama, biglang umupo si Yarek. Ang panik na nasa mukha niya ay isang bagay na kahit siya ay hindi pa niya nakita noon, at ang kanyang Amerikana ay nadulas sa sahig nang siya ay lumiliko ang kanyang katawan sa paligid,
hinahanap si Zyla. Dinampot niya ang kanyang Amerikana, sumilip dito, at bahagyang lumaya ang kanyang tense expression nang ilagay niya ang kanyang coat sa kama at saka lumabas ng ward. Narinig niya ang boses ni Zyla nang dumating siya sa ward ng bodyguard. Hoy Jan, ito lang ang salamat sa iyong mahusay na kasanayan sa pagmamaneho. Kung hindi, mamatay sana ako sa ibang lupain. Ikaw ang tunay na tagapagligtas ko. Kabanata 1135. Medyo napahiya ang bodyguard. Miss Mayweather, wag mo na sana sabihin yon. Sa totoo lang, siya ay malapit nang tumugon sa pagpapahalaga ni Zyla nang makita niyang lumilitaw si Yarek sa pinto at tumigil sa kalahati. Mr. Hathaway, napalingon si Zyla sa kanya. Hoy, nagising ka na ba? Nakasimangot si Yarek. Bakit hindi ka nagpapahinga at ano ba ginagawa mo? Tumatakbo ka sa ospital, ako nga pala banayad lang ang sugatan. Okay naman ang legs at pa ako, bakit kailangan ko pang magpahinga? Hinimas-himas ni Zyla ang balikat at patuloy pa rin. Mas malala ang pinsala ng bodyguard mo kung ikukumpara sa akin. Siya ang taong kailangan pa ng pahinga. Huminga ng malalim si Yarek. Kung ganoon, bakit ka nandito na ginugulo ang kanyang pahinga? Napatulala siya sa sinabi niya. Narito lang ako para magpasalamat sa kanya. Mamatay na sana kami kung hindi dahil sa kanyang pambihirang kasanayan sa pagmamaneho. Mr. Hathaway, sinulyapan ng bodyguard si Yarek. Parang siya na may sasabihin sa kanya, pero ito ay isang bagay na masasabi niya sa kanya at sa kanya lang. Natural na naintindihan ni Yarek ang kahulugan sa likod niyan. Tinulungan niya si Zyla na tumayo at hinaplos ito ng bahagyang magulo buhok gamit ang kanyang mga daliri. Bumalik ka na sa kwarto mo para magpahinga ka muna. Huwag ka nang tumakbo pa. Saglit na namangha si Zyla. Mukhang napakakakaiba at hindi maipaliwanag na kilos niya mula pa kagabi. Sumulyap si Zyla sa dalawa ng mga ito, tumalikod, at lumabas ng ward. Tiniyak ng bodyguard na umalis na si Zyla bago niya sinabing, hindi mukhang aksidente kagabi ang isang aksidente. I'm guessing na baka naging target si Miss Mayweather. Buti na lang hindi siya nalibugan kagabi. Dahil sa bilis ng takbo ng kotseng nakasabay sa kanila ay papunta, balak ng sasakyan na ibagsak sila. Kahit na pinigilan niya ang posibilidad na dahil na ibaligtad, nataman ang likuran ng sasakyan. Kotse ay nakahilig at nawalan ng balanse, hindi siya nawalan ng kontrol sa manibela at pinalaya sila sa lantian sa gilid ng kalsada. Iyon ang dahilan kung bakit nasugatan sa balikat si Zyla ng mga basag na salamin. Nagdilim ang mukha ni Yarek dahil sa aksidente ay naisip niya ulit si Sharon. Na isa sa mga insidente ay hindi sinasadya. Umupo si Zyla sa kanyang ward at nagpadala ng mensahe kay Mindy, na iniisip pa rin na siya ay naglalakbay sa silangan Winston. Sasagutin na sana niya ang mensahe ni Mindy nang may lumabas na babae sa labas ng ward. Dumating ang babae na nakasuot ng marangyang damit, may eleganteng temperament, at malalim ang kanyang facial features ginawang kamukha niya ng konti si Yarek. Gayunman, ang kanyang hitsura ay mukhang mahigpit, at siya agsudan isang nakakatakot aura na magbibigay ng impresyon sa iba na mahirap siyang pakisamahan. Walang malay na nagtanong si Zyla, at ikaw nga. Pinaiwan siya ni Yuna sa bodyguard at sumagot ng isang ngiti, ang sarap makilala ka sa wakas. Nanay ako ni Yarek. Tumigil muna si Zyla sa split second at nagbigay off ang isang ngiti. Ah, so ikaw si Mrs. Hathaway. Masaya rin akong makilala ka. Si Mr. Hathaway ay nasa tabi-tabi, nakikipag-usap sa ang bodyguard niya. Nandito ako para sa iyo. Sadyang sagot ni Yuna. Medyo napigil ang ngiti ni Zyla. Napansin niya na ayaw sa kanya ng ina ni Yarek, at ito tila alam na ng kanyang ina ang tungkol sa relasyong ibinahagi niya kay Yarek. Dumiretso si Yuna sa punto na hindi nakipagtalo sa paligid ng bush. Miss Mayweather, naniniwala ako na ikaw ay isang matalinong babae. Dapat mo ring malaman na ang aking anak ay nakikipag-ugnayan na sa ibang babae. Si Yarek ang magiging tagapagmana ng mga Hathaway, kaya ang kanyang asawa ay dapat na isang babae na ang pamilya ay tumutugma sa mga Hathaway sa mga tuntunin ng kapangyarihan, katayuan, at kayamanan. With that being said, hindi ka suitable candidate. Si Zyla ay nagulat sandali at saka tumawa ng malakas. Mrs. Hathaway, nagkamali ka talaga ng intindi. Ako na nga ba hindi yung pestering si Mr. Hathaway? Dahan-dahan siyang tumayo at tiningnan si Yuna sa mga mata nito. Una sa lahat, gusto kong linawin na si Mr. Hathaway ay ang taong pestering sa akin. Nakumpiska ni Mr. Hathaway ang lahat ng aking mga dokumento, na humahantong sa akin hindi na makabalik sa Slakova ngayon. Kaya, Mrs. Hathaway,
Kung maaari mong hikayatin ang iyong anak na lalaki sa pagbalik ng mga documents ko sa akin. Ipinapangako ko sa iyo na iiwan ko agad ang Yar Amor. Ano ba ang sinabi mo lang? Nagdilim ang mga mata ni Yuna. Halatang hindi siya naniniwala sa isang salitang sinabi ni Zyla. Pestering ka ng anak ko ba, ni biro mo ba ako? Akala mo siguro nakakatawa din, wag. Ikaw, tapos pakiusap po sa anak mo na ibalik sa akin ang mga documents ko. Gusto ko na talagang umuwi, sabi ni Zyla bilang hinimas niya ang kanyang mga templo. Kaya maraming mga problema ay dumating up mula noong ako ay dumating sa Yar Amor. Matagal na akong gustong makatakas sa butas na ito. Kabanata 1136. Tinitigan ni Yuna si Zyla na parang may gustong matutunan sa ekspresyon nito. Tinulak ni Yarick ang mga bodyguards na nakatayo sa labas at pumasok na may stoic expression. Bakit ka nandito? Muling tumingin sa kanya si Yuna. Alam mo naman kung bakit. Si Yarick. Nag-snigger si Yarick. So umamin ka na may nagawa ka na. Nag-flash ang mga mata ni Yuna sa galit. Kailangan kong alisin ang lahat ng balakid para sa iyo. Kung hindi mo siya papayagan, hindi ko papayagan madali rin ang buhay niya. Medyo nabigla si Zyla. Ano ang ibig nilang sabihin sa may ginawa? Hindi ba aksidente ang nangyari noong isang gabi? Malamig na tiningnan siya ni Yorick. Maya-maya pa ay lumapit ito kay Zyla, niyakap ang balikat nito, at inakay palayo. Yuna yelled, Yarick Hathaway. Ito na ang huling pagkakataon mo. Napahinto si Yarick sa kanyang tracks, humigpit ang kamay sa balikat ni Zyla habang nakatingin ulit ito sa kanyang ina na namumula ang mga mata na puno ng galit. Sige na at subukan mo. Napabigla ang ekspresyon ni Yuna. Nang makita kung paano siya pinaglalaban ni Yarick para sa isang babae, mas lalo siyang tumingin at mas nahihiya pa. Hindi dapat pilitin ng anak niya na makatakas sa kontrol niya. Hindi niya ito pinayagan. Dinala ni Yarick si Zyla sa garahe at tinulungan itong makaupo sa backseat, saka pinapunta sa driver kanya sa hotel para makapagpahinga siya. Sakto nang sinasara na niya ang pinto, bigla niyang tiningnan si Zyla, cupped her face, at hinalikan ito. Silas lumiit ang mga estudyante, at mabilis siyang damilat. Saglit siyang nanatili bago lumayo sa labi nito at itinulak ang buhok nito sa likod ng ulo niya sa ihayag ang buong mukha niya. Nanatili ang kamay niya sa mukha nito. Naiwan ko ang passport mo sa front desk. Pwede ka nang umalis kung gusto mo. Ikaw, nagulat si Zyla na agad na lang niya itong bibitawan. Bakit nga ba hindi ka pa ba handang umalis? Natensayo ng kanyang mga kalamnan, at huminga siya ng mabigat habang lumalapit siya sa ang mukha niya. Ayaw mo bang umalis? Hinahayaan na kita ngayon. Ayoko na makita ka sa Yam Amor. Lumabas ka na dito kapag nakolekta mo na ang passport mo. Itinulak niya si Zyla sa kotse, sinampal ang pinto, at tumalikod. Dahan-dahan namang umalis ang driver. Tinatakpan ni Yarick ang mukha gamit ang kamay at nag-compose ng sarili, saka kinuha ang phone para gumawa ng phone tawag. Natanggap ni Tristan ang tawag mula kay Yarick. Paano ko kayo matutulungan, Mr. Hathaway? Pinulot niya ang kanyang teacup at inipit ito sa kanyang mga labi. Napahinto siya matapos makinig sa sasabihin ni Yarick at dahan-dahan niyang sinipsip ang kanyang tsaa. Sige, ako na ang mag-aayos. Pagdating ni Zyla sa hotel, nasa front desk nga ang passport niya. Pinulot niya ito, bumalik sa ang kanyang silid, naglakad patungo sa malaking bintana, at tiningnan ang lungsod na ito na medyo pamilyar sa kanya. Sa wakas ay pinayagan na siya ni Yarick na umuwi, kaya dapat ay masaya siya. Ang salamin ay nagsiwalat na ang ilang nilapitan siya ng mga tao sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, na naging dahilan upang siya ay tumalikod sa pagkabigla. Nang nahihirapan na siyang makawala sa kamay na tumatakip sa bibig niya, may iniksyon sa ang kanyang likod, at siya ay nagsimulang dozing off. Nang mawalan siya ng malay, itinapon ng lalaki ang hiringgilya at sinipa sa ilalim ng sofa. Tinulak naman siya nito sa kariton ng tagalinis at hayaan ang taong naka-uniforme ng tagapaglinis sa labas na itulak siya palayo. Nang magising si Zyla, napagtanto niya na nasa isang dimly lit room siya at isang bintana lang ang nakasecure ng metal mga bar. Naramdaman niya ang sakit mula sa lugar na iniinom ng gamot, habang ang sugat sa kanyang balikat ay tila may muling binuksan at dugo ang humihigop sa loob. Saan ito? Dahan-dahan tumayo si Zyla at naramdaman ang paligid ng kanyang bulsa, nalaman lamang na wala siyang telepono. Pinilit niya sa kanyang balikat habang naglalakad patungo sa bintana, na 6 na talampakan ang layo mula sa lupa. Hindi niya makita kung ano ay nasa labas. Kabanata 1137. Maririnig ang mga yapok mula sa labas ng pinto. Pinigilan niya ang kanyang paghinga,
At nang tumalikod siya, binuksan ng dalawang lalaki ang pinto, at isang babae ang pumasok. Ito ang fiancé ni Yarek na si Mandy. Ngumiti naman si Mandy. Pasensya na sa pagdadala ko sa iyo sa ganitong paraan. Dalhin, natatawang sabi ni Zayla. Ito ay medyo magkano ang kidnapping. So paano kung ganun, wala namang pakialam si Mandy. Sa Yar Amor, kahit na ang mga pulis ay hindi maglakas loob na saktan ang Nix. Ay tatawagan mo na ba sila? Bumaba ang mukha ni Zayla, at huminga siya ng malalim. Ano ba ang gusto mo? Nag-cruise si Mandy at lumapit sa kanya. Matagal na akong in love kay Yarek noong siya ay, sa pag-ibig sa si Sharon. Naglakad siya sa gilid at mahinahong sinabi, kahit hindi ako mahal ni Yarek, hindi mahalaga dahil ako ikakasal na sa kanya. Pagkamatay ni Sharon, namatay ang puso niya kasama niya. Dahil hindi niya ako matanggap, siya hindi rin dapat tumanggap ng ibang babae. Nagtataka siyang tiningnan ni Zayla. Bakit mo ba sinasabi ito sa akin? Malamig na tumingin muli si Mandy sa kanya. Nagpapasaya lang si Yarek sa iyo, kaya pinili kong huwag pansinin. May mga maraming babae sa paligid niya, kaya wala akong pakialam basta hindi siya seryoso dito. Lumapit ito kay Zayla at hinawakan ang baba nito. Pero napansin ko na iba sa iyo. Itinulak ni Zayla ang kamay palayo, pinipigilan ang sakit, at nagngangalit ang ngipin. Miss Nix, pinilit niya akong maging ang manliligaw niya, at isa lang ako sa maraming manliligaw niya. Ikinulong pa ako sa Yar Amor. Iyan ba ang iyong ibig sabihin ng iba? Nagulat si Mandy, pero bigla siyang bumulaga sa tawa. Ramdam ni Zayla na basa ang gasa, namumutla ang mukha. Miss Nix, hindi kita ipaglalaban para kay Mr. Hathaway, at ayaw ko nang may kinalaman pa sa kanya. So pwede bang mabait ka at hayaan mo na ako? Hindi ko kayo papayag ang umalis. Sigaw ni Mandy na tigilan si Zayla nang makitang lumabas si Mandy ang kamay niya at hinawakan ang leeg niya. Hindi kailanman pipilitin ni Yarek ang sinumang babae dahil wala siyang pakialam. Pinilit niya ang ikaw dahil may damdamin siya para sa iyo. Naramdaman ni Zayla na humigpit at nakasimangot ang kamay sa paligid ng kanyang lalamunan. Itinulak niya ang kanyang kamay palayo, hindi pinansin ang paghahati ng sugat niya. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Sinampal siya ni Mandy, at napalingon ang ulo ni Zayla sa gilid. Nabigla siya, dapat mamatay lahat ng babaeng nahuhulog kay Yarek, kahit ikaw o si Sharon. Hinawakan ni Mandy ang buhok nito at pinilit siyang tingnan siya. Alam mo ba kung paano namatay si Sharon isang aksidente sa kotse? Nanliit ang mga pupils ni Zayla nang maalala niya agad ang usapan ni Yarek sa kanyang ina. Hawak niya ang kanyang hininga. May kinalaman ba ang aksidente sa kanyang ina? Sinabi niya sa iyo, mabilis na hamupa ang pagkabigla sa mga mata ni Mandy, at napalitan ito ng snigger. Si Mrs. Mahal ni Hathaway ang kanyang anak, kaya gagawin niya ang lahat para sa kanya. Hindi siya maninindigan sa anak na pinalaki niya. Magpakasal sa babaeng walang maya-alok. Ang sinumang kahit na mangarap na magpakasal sa mga Hathaway ay matanggal na. Maswerte si Mandy dahil isa siyang Nix, at mahal siya ni Yuna since magkapareho sila ng Paige. Mapatla ang ngiti ni Zayla. Magiging masaya ka ba sa pagpapakasal sa lalaking hindi ka mahal? Kabanata 1138. Nawala ang ngiti ni Mandy. Hindi lang dapat tungkol sa pag-ibig ang isang kasal. Kontento na ako sa pagiging asawa lang niya. Wala akong pakialam kung hindi niya ako mahal, basta mahal ko siya. Ginawa tayo para sa isa't isa. Ako lang ang sapat para sa kanya. Tinulak niya si Zayla, at tumama ang huli sa pader. Biglang sinapakan ni Mandy ang sugatang balikat nito ng todo ang kanyang baka. Umungol si Zayla pero nilabanan niya ang sakit ng lumabas ang dugo at tinina ang kanyang color red. Masakit, di ba? Napahilig si Mandy at tumingin sa kanya, nakangiti ng iri. Too bad hindi ito sapat. Ako na nga ba magbibigay sa iyo ng isang araw na hindi mo malilimutan habang buhay? Itinaas niya ang kanyang kamay, at pumasok ang apat na lalaki. Nagyelo ang ekspresyon ni Zayla, at mapatla siya. Bilang isang papel, hinawakan siya ni Mandy sa braso nito, itinulak papunta sa mga lalaki, at tumingin pababa sa kanya. Hindi si Yarek gusto ito kapag hinahawakan ng ibang lalaki ang kanyang laruan. Kung sisirain kita, susuko si Yarek. Sa street, Donner Estate, binuhusan ni Yarek ng isang basong alak, ang pulang likido ay dahan-dahan na pumapasok sa baso. Hinawakan niya ang tangkay ng salamin at pinaikot-ikot ito, nakatingin sa mga bodyguard sa paligid niya. Pinipilit mo ba akong i-detain? Bumaba ng hagdan si Yuna. Yarek, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo.
Hindi ka dapat magkaroon ng anumang bagay upang gawin mo sa babaeng iyon. Dahan-dahan na ininom ni Yarek ang alak at nag-chuckle. Natapos na namin ang mga bagay-bagay. Napahinto si Yuna, mukhang stoic. Talaga, hindi ibig sabihin na bitawan mo lang siya ay hindi mo mahahanap. Ang kanyang muli, nawala ang ngiti niya at tiningnan niya ang kanyang ina mula sa sulok ng kanyang mga mata. Kaya, ngumiti si Yuna at lumapit sa sofa. Yarek, mabait ka na bata na inalagaan ko. Hindi ka dapat ganito daan dahil sa isang walang silbing babae. Ginawa mo akong ganito. Ibinaba ni Yarek ang baso na walang emosyon. Tumingin sa kanya si Yuna. Ako pa rin ang sinisisi mo kay Sharon. Mukhang stoic si Yarek. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng text sa kanyang telepono. Ang mga ugat sa likod ng kanyang mga kamay ay sumulpot sa pagbabasa nito. May ginawa ka sa kanya. Yarek, ikaw lang ang anak namin. Kailangan mong dalhin ang crash. Habang nakatingin sa salamin na naputol sa buong sahig, napatigil si Yuna na may puot sa kanyang mga mata. Ikaw ba pagsuwi sa akin? Tumayo si Yarek, tinanggal ang kanyang suit at tie, itinapon sa sahig, at dahan-daang ibinalot ang kanyang manggas. Kung ito ang gusto mo, sisirain ko ang pamilyang gusto mong makita. Namutla si Yuna. Ano sinasabi mo ba? Naglabas ng baril si Yarek at hinawakan ito. Ang anak na gusto mo ay isang papilang na makokontrol mo, isang puppet na walang sariling isip at gagawin lang ang sasabihin mo sa kanya. Kung yan ang dahilan mo, binigyan ako ng buhay, tapos ayoko na. Pwede mo na itong bawiin. Yarek, nag-aalalang tumayo si Yuna, ibaba mo na ang baril. Itinuro ito ni Yarek sa kanyang templo, at nagpanik ang mga bodyguard sa paligid niya. Sir, umungol siya, walang gumalaw. Namula ang mga mata ni Yuna. Baliw ka ba? Yarek, gusto mo bang mamatay para sa babaeng iyon? Napatawa siya. Hindi ako mamamatay para sa sinuman. Gagawin ko para magawa ko makatakas ka na. Napabigla si Yuna on the spot, at unti-unting naglaho ang dugo mula sa mukha niya. Kabanata 1139. Ikaw ang nanay ko na nanganak sa akin at nagpalaki sa akin, kaya wala akong magagawa sa iyo. Tungkol naman sa buhay ko, ang magagawa ko lang ay ibalik sa iyo. Luma na ang mga mata ni Yarek. Ma, out of 37 years of my life, nabuhay ako ng 25 sa kanila sa ilalim ng iyong kontrol. Ako na nga ba never hated you dahil genuine ang pagmamahal mo sa akin, pero hindi ko na kaya ang pagmamahal mo. Si Sharon ay inosente, kasalanan ko iyon. Hindi dapat ako nahulog sa kanya. Inosente si Zayla, kasalanan ko kasi naging close ako sa kanya. Pero ano ang ginawa mo kung sisirain ko ang sarili ko? Ikaw ba itigil mo na? Yarek, ibaba ang baril. Makinig ka anak, ikaw ang buhay ko. Hindi ako mabubuhay kung wala kayo na shook her head violente. Ngayon lang siya nadama na na-suffocated siya ng ganito. Ang kanyang anak ay, hawak ang baril sa sariling ulo at pinagbabantaan ito ng sariling buhay. Tahimik lang si Yarek. Kinuyam niya ang baril at balak niyang hilahin ang trigger. Hindi, halos tumalon ang puso ni Yuna sa kanyang lalamunan. Papayag na ako. Okay, papayag na ako sa iyo, sigaw niya. Ibinaba ni Yarek ang baril, dinampot ang kanyang suit at nagmadaling lumabas matapos itulak ang mga lalaki sa isang tabi. Napahulog si Yuna sa sofa at huminga ng malalim habang nanginginig ang kamay. Isa lang ang anak niya at hindi maisip ang buhay niya kung wala siya. Sumugod si Yarek sa freeway, nakapikit ang panga habang bumibilis. Nakarating ang kotse sa isang sira-sira na bahay sa labas, sa isang lugar na napakatahimik. Isang bakal na pinto ang nakatayo sarado, at may bintana lang na may metal bars sa labas. Dalawang sasakyan ang nakaparada sa labas. Nakilala niya ang isa sa mga kotse na may 77 sa plaka bilang Mandy's kotse. Nagmadali siyang lumabas ng kanyang sasakyan dala ang baril. Dalawang lalaki ang lumabas, at itinaas niya ito ngunit napagtanto niya na ang sabay-sabay na pinaputukan siya ng dalawang lalaki. Dalawang putok ng baril ang ikinagulat ng mga lalaki sa loob, at tumakbo sila palabas. Tinakpan ni Yarek ang ulo ng unang lalaki ng kanyang suit at sinipa siya sa dibdib. Nag-aapoy ang mga mata ni Yarek, isang lalaki ang sumugod sa kanya na may hawak na kutsilyo. Iniwasan niya ito pero ang kutsilyo nagpapastol sa kanya. Ibinaluktot niya ang braso ng lalaki, at nahulog sa lupa ang kutsilyo. May isa pang lalaki na sumugod sa kanya na may dalang paniki na 1 pulgada lang ang layo sa ulo ni Yarek. Yumuko siya patalikod at makinis na hinugot ang baril at nagpaputok. May airgun siya na hindi papatay ng tao, pero ito ay masaktan sila ng husto.
Ilang lalaki ang nagsalitan sa pag-atake sa kanya, ngunit hindi sila sapat na mabilis para sa kanya. Hindi nagtagal, lahat sila ay nasa lupa. Sinipan ni Yarek ang pinto at pumasok sa bahay. Umangat ang dibdib niya nang makita ang nasa loob, habang ang kanyang mukha ay nakabaluktot at ang kanyang mga mata ay nadyugaw ng dugo. May dugo sa sahig kasama ang mga punit-punit na damit ni Zayla. Ang baril na hawak niya ang baril malakas na umiling habang nakatayo siya sa lugar. Dahan-dahan siyang lumapit sa isa pang pinto na halos hindi nakasara. Itinaas niya ang kamay pero wala ang lakas ng loob na buksan ang pinto patay ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay parang iniwan ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan, at siya ay manhid. Sa wakas ay itinulak niya ang pinto para buksan. Tahimik ang hubad na katawan ng isang babaeng nalunod sa pool. Marami siyang saksak, at dugo ang tinina ng tubig na pula na parang tinta. Tumigil si Yarek sa paghinga, at ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib nang muntik na siyang mawala sa kanyang mga paa. Bigla siyang nakaramdam ng suntok mula sa likod. Bumagsak si Yarek sa sahig, nakatutok ang mga mata sa pool habang dahan. Dahan itong nalalabo. Bigla niyang naalala ang malamig at maulan na gabi nang makita niya ang bangkay ni Sharon, at nadurog ang puso niya sa mga piraso. Muling naputol ang kanyang puso na sa wakas ay gumaling. Kabanata 1140. Kasalanan niya lahat iyon. Hindi nagawa ni Yarek na protektahan ang babaeng mahal niya. Hinawakan ni Yuna ang balikat ng doktor at nagtanong, "Doktor, hindi pa ba conscious ang anak ko? Ito ay matagal na 1 linggo, at ganyan pa rin ang acting niya. Ano bang nangyari sa kanya?" Tinignan ng doktor si Yarek na parang zombie at walang magawa. "Pasensya na po, Mrs. Hathaway. Nagawa na namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit natatakot ako na siya ay nagkaroon ng isang psikolohikal na pagkasira." Psikolohikal. Binitawan siya ni Yuna. "Paano nangyari ito? Dahil sa iyo ang lahat." Pumasok si Madam Hathaway na may hawak na tungkod at sinampal si Yuna sa tapat niya mukha. Napalingon ang mukha ni Yuna, at naglaho siya sa lugar. Tumayo sina Nolan at Maisie sa labas ng pinto. Dumating na sila kasama si Madam Hathaway. Dahan-daang lumingon si Yuna sa kanya. "Pero, hinayaan ko na lang kayo ang bahala sa mga affairs ng pamilya dahil nagtiwala ako sa inyo. Matagal na rin akong hindi umalis sa Yar Amor, panagawa mo ng guluhin ng pamilya." Ibinagsak ni Madam Hathaway ang kanyang tungkod sa sahig galit na galit. Umiling si Yuna. "Pasensya na po, pasensya ka na ba huli na ngayon na nasa ganitong estado na si Yarek?" Napatingin si Madam Hathaway na may luha sa kanyang mga mata. "Yuna, alam kong nagsimula ka sa magandang intensyon, pero masyado kang makasarili kay Yarek. Hindi mo ginawa bigyan mo siya ng chance na makahinga. Hindi ang pagkontrol sa kanya ang paraan para ipakita ang pagmamahal. Kailangan mong matutong magpakawala. Siya ay isang 37 anyos na lalaki at hindi na 3 taong gulang na bata." Sabay pisil ni Yuna sa kanyang mga labi habang may luhang gumugulong sa kanyang pisngi, at nagsimula siyang umiyak. "Ayaw mong hayaan na si Yarek ang magtapos kay Sharon at lumikha ng aksidenteng iyon. Alam mo ba na ang iyong kilos ang nagtulak sa anak mo sa impyerno?" Bawat salitang binibigkas ni Madam Hathaway ay nasaksak sa kanyang puso. Umatras siya ng ilang hakbang at umupo sa sahig. "Alam ko na ang pagkakamali ko ngayon, ako. Hindi ko na siya kokontrolan. Hindi ko siya lilimitahan." Huminga ng malalim si Madam Hathaway at tiningnan si Yarek na nakaupo sa harap ng bintana, hindi gumagalaw. Ang kanyang malakas at athletic na katawan ay mukhang mahina sa ilalim ng mga ilaw. Hinayla ni Maisie ang shirt ni Nolan, at tiningnan siya nito. Bulong niya, "Sumabay ka sa akin." Tumingin si Nolan sa kwarto at sinundan si Maisie sa balkonahe. "Ano ba ang nangyayari, Zay?" Sabay pisil ng mga labi niya. "Gusto ko na sa hotel na tinuluyan ni Zayla." Nakasimangot si Nolan. "Bakit nga ba?" Bumaba ang tingin ni Maisie. "Kailangan kong ibalik ang mga papeles niya." Hinimas-himas ni Nolan ang kanyang mga templo. "Sasama na ako sa inyo." "Baka hindi naman." Inayos ni Maisie ang kanyang suit. "Dito ka na lang at gumastos ka oras kay Yarek. Kailangan niya ng katabi niya ngayon. Walang kinalaman sa akin ang buhay o kamatayan niya." Napakunot noo si Nolan at nilapitan siya. "Gusto mo lang akong iwan." "Hindi pwede. Sasabihin ko sa iyo kapag bumalik ako." Itinakbo ni Maisie ang daliri sa kanyang mga labi, pagkatapos ay tumalikod ng may ngiti at umalis na. Pagkalabas ni Maisie sa hotel, tumawag siya. "Nasaan ka na?" May sinabi ang tao habang siya ay nag-hail ng taxi. "Okay, aabot na ako." Nagsimulang bumuhos ang ulan sa buong lungsod. Nakatayo si Yarek sa harap ng bintana sa bakanting silid habang bumabagsak ang ulan sa kanyang mukha.
Pumikit siya at hayaan mo na lang na mangyari. Nakatayo si Nolan sa tabi ng pinto habang nakakrus ang mga braso. Balak mo bang mabuhay ng ganito habang buhay?